Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang mga naging kaganapan ngayong linggong ito dito sa News Force Weekend. Sa ulon ng mga balita, paratang na stage ang putukan sa Senado, itinanggi ng mga senador. Abogadong nasa likod ng rare ICC acquittal, bagong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paghahanda sa El Nino, mas pinalakas ng pamahalaan. Senado magko-convene bilang impeachment court sa May 18. Panukalang IX Act lusot na sa ikatlong pagbasa sa Senado. Presensya ng barko ng China sa EEZ tinutulan ng makabayang grupo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang tampok na balita na nangyari ngayong nagdaang linggo, si Senator Alan Peter Cayetano na ang bagong Senate President. Pinalitan ni Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President nitong Lunes, Mayo 11 matapos makakuha ng 13 boto mula sa kanyang mga kaalyado sa Senado. So may I manifest that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but I have to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rules. Sa mungkahi ni Senator Amy Marcos at agad namang naaprubahan matapos walang tumutol mula sa mga senador. Kasunod nito, isinara ni Joel Villanueva ang nominasyon upang tuluyang makumpirma ang bagong liderato ni Cayetano sa Senado. 8 buwan lamang nanungkulan bilang Senate President si Soto matapos niyang palitan noon si Senator Chis Escudero sa pwesto. Samantala, mariing itinanggi ng mga senador ang mga paratang na sila ay may kinalaman sa umano'y stage shooting o planadong insidente ng putukan sa loob ng Senado noong 13 ng Mayo. Narito ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Mariing itinanggi ng mga senador ang mga paratang na may kinalaman sila sa umano'y stage shooting noong May 13 sa Senado. Kasunod ito ng mga alegasyon at haka-haka matapos ang tensyon sa Senado kaugnay ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon pa kay Senador Panfilo Ping Lacson, walang batayan ang mga pahayag na umalis na maaga ang mga senador ng minorya dahil may alam umano silang mangyayaring gulo. Giit niya, wala umanong sino man ang may alam na magkakaroon ng putukan sa loob ng gusali ng Senado. Sinabi rin ni Lacson na unfair at malisyoso ang pag-uugnay sa minorya sa insidente. Dito nananawagan siya na hintayin muna ang resulta ng investigasyon at umasa lamang sa CCTV footage at testimonya ng mga saksi. Samantala, itinanggi rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na planado o stage ang nangyaring insidente. Ayon pa kay Cayetano, seryoso ang naging banta sa seguridad ng Senado matapos umanong pasukin ito ng armadong grupo. Bahagi naman ni Senador Amy Marcos, depensa lamang umano ng Senado ang warning shot ng OSAA matapos umanong pumasok ng walang koordinasyon ang umano'y tauhan ng NBI sa loob ng Senate complex habang hinahanap si Senador Bato de la Rosa. Iginiit din niya na wala umanong malinaw at kinikilalang warrant na naipapakita laban kay De La Rosa, kaya hindi dapat ituring na obstruction of justice ang pag-alis nito sa Senado habang hinihintay pa ang resolusyon ng Korte Suprema.
Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi dapat gamitin sa pamumulitika ang insidente at iginiit na umuwi lamang ang ilang senador at empleyado dahil tapos na ang sesyon. Sa kabilang banda, patuloy naman ang investigasyon ng Philippine National Police o PNP, Senado at iba pang ahensya upang matukoy kung sino ang responsable at kung ano ang tunay na motibo sa nangyaring putukan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, umabot na sa 2.1 milyon ang pasyenteng naging benepisyaryo ng Zero Balance Billing Policy ng Department of Health o DOH sa nagdaang 9 na buwan. Katumbas ito ng 135 billion pesos na libreng hospital bills magmula Hulyo 2025 hanggang Marso ng 2026. Kasunod pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad sa buong DOH hospital sa buong bansa ang libreng serbisyo para sa mga indigent at walang pinansyal na kakayahang mga pasyente na magpagamot sa ospital. Sa iba pang balita, inanunsyo naman ng Civil Aeronautics Board na mula sa Level 18, ibinaba na sa Level 15 ang fuel surcharge para sa May 16 hanggang 31. Para sa domestic flights, mababawasan ng higit 100 hanggang halos 300 pesos ang fuel surcharge at ngayon nasa 491 hanggang higit 1,400 pesos na. Habang para sa international flights naman, higit 300 hanggang 2,500 pesos ang mababawas para sa fuel surcharge. Kasunod nito, asahan ang bawas presyo ng airplane tickets para sa mga flight sa huling bahagi ng buwan. Sa iba pang balita, nagpatupad ang pamahalaan ng pansamantalang 50 pesos kada kilo na price ceiling sa imported na bigas upang tiyakin ang abot presyo o upang tiyakin na abot presyo ang bigas sa gitna ng krisis sa langis. Layo nitong mapigilan ang hindi makatarungang taas presyo at pang-aabuso sa merkado dulot ng pagkakaantala ng mga supply bunsod ng tensyon sa Middle East. Tatagal ang nasabing price ceiling ng 30 araw. Inatasan na rin ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na mahigpit na ipatupad ang bantay presyo upang masubaybayan ang hindi normal na paggalaw ng presyo sa merkado. Samantala, mas pinalalakas ng Department of Agriculture o DA ang paghahanda sa posibleng Super El Nino upang protektahan ang mga magsasaka at mamimili mula sa pagkalugi sa ani at pagkakaantala sa supply ng pagkain. Ayon kay Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., maiiwasan ang pagkalugi sa ani sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga less water-dependent crops gaya ng munggo sa mga lugar na madalas na naaapektuhan ng tagtuyot, paggamit ng solar-powered irrigation at low-cost greenhouses, gayon din ang pagsasagawa ng mas maagang schedule sa pagtatalim. Muli ring ibinalik ng DA ang El Nino Task Force upang tiyakin ang napapanahong pagtugon at koordinasyon ng mga ahensya. Sa iba pang balita, matapos ang pagbitiw ni Nicolas Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inanunsyo ng International Criminal Court o ICC nitong Martes na si British barrister Peter Haines na ang bagong lead counsel para sa gaganaping paglilitis sa kasong kinakaharap ni Duterte na crimes against humanity. Ayon kay Kaufman, nakausap na ng counsel si Haines at tiniyak nitong dadalo siya sa status conference na nakatakda sa May 27. Si Haines ay ang abogadong nasa likod ng rare ICC acquittal noong 2018 sa dating vice-presidente ng Democratic
Democratic Republic of Congo mula sa lahat ng charges on appeal sa kinaharap nitong kaso. Susunod sa News Force. Articles of impeachment laban kay VP Sara nasa Senado na. DILG nanawagan na mas malakas na suporta sa mga barangay Health Emergency Response Team. DOT nagpaalala sa mga dayuhang turista na respetuhin ang mga lokal kasunod ng naiulat na insidente ng pananakit sa Siargao. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force Weekend.